Hello po, isang mapagpalang araw para sa lahat ng ah, mga anak ng Diyos na tumanggap sa Kanya at sa mga hindi pa tumatanggap sa Kanya ay encourage po ko sa inyo na tanggapin nyo sa buhay nyo si Jesus kasi doon nyo mapipil talaga yung meaning ng buhay natin lalo na sa mundong ating ginagalawan ngayon. It's napaka magulong buhay po. Napakahirap ng buhay. No? So, may isi-share po ako sa inyong Word of God for today. Ang sabi po ng Psalm 62 verse 5 to 6. Ang sabi po niya, "Yes, my soul, find rest in God. My hope comes from Him. Truly is my rock and salvation. He is my fortress. I will not be shaken." Sabi naman po niya sa Tagalog, tatagalogin po natin para maramdaman din natin yung kasi Pilipino tayo sa Tagalog. Ang sabi po niya sa Psalm 62 verse 5 and 6, sabi niya, "Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Tanging sa Kanya, tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras." Amen. Lahat po tayo nakakaranas ng mga panghihina kasi tao lang tayo. Pero kapag nangihina ka, kapag alam mo na yung kakampi mo ay si Jesus Christ who created everything. So alam po natin kapag He is the one who created everything, kaya niyang gawin lahat para sa atin. So, naalala ko po na sa panahon ngayon, napakarami ng mas pinipili pa nila ng tapusin na lang nila yung buhay nila kasi sa mga nararanasan nila, nararamdaman nilang mga pagsubok. Instead na iiyak nila sa Lord, mas ginagawa pa nilang tapusin na lang yung mga buhay nila kasi sa depression, or yung iba naman kumakapit sa hindi tama, or yung iba naman kung sino-sino ang sinisisi. Alam niyo po, kapag ganoon yung nararamdaman nyo, remind nyo lang po kung anong klaseng pagmamahal ang ipinagkakaloob sa atin ng Lord. Pilit niya po tayong tinatawag. Kung tutuusin, hindi tayo karapat-dapat, pero dahil nga, di ba nga, may Panginoon tayo na wagas at tapat ang pag-ibig niya sa atin. So, tandaan po natin na hindi po tayo nag-iisa. Kasi minsan pag dumaranas tayo ng mga kabiguan, kapag nangihina tayo, akala natin nag-iisa tayo. Salamat po ng marami kasi sa pagbasa po ng mga salita ng Panginoon at yung mga promises niya. Nalalaman ko, nararamdaman ko, kasama ko si Lord. Minsan po kasi ang tanggapin man po natin hindi. Tayo po ay nasa spiritual battle. So, kailangan nating mag-focus tayo sa Panginoong Hesus kasi kapag hindi tayo nagpo-focus sa Kanya, binibigyan natin ng pagkakataon si Satan na mag-inject sa atin ng kung ano-anong mga bagay na magdadala sa atin sa kapahamakan. Mahal tayo ng Diyos, lagi po natin tatandaan yun. Yun po ang lagi kong tinatandaan na mahal ako ng Diyos, ano man ang nararanasan kong kabigatan, pagagaanin ni Lord. Kasi tandaan po natin yung mga prayers natin ay totoo na may gagawin ang Panginoon. There is a power in every prayers. Hindi naman niya po papalitan yung sitwasyon eh. Ang gagawin niya yung puso mo mismo. Yung puso mo mismo ang aayusin ni Lord. Ang puso mo mismo ang kaisipan mo lagi ang gagamitin ni Lord para maintindihan mo kung ano mang sitwasyon meron. So, sabi nga po dito sa salitang ito na siya lamang ang totoo na makakapagligtas sa atin, na gagabay sa atin, na sasaman tayo sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, sa lahat ng nararanasan po natin. Yun lang po yung ma-share ko. Alam ko po, ang pag-share kong ito, maaring sa pakikinig nyo ngayon, na-scroll nyo yung
yung sinasabi kong ito. Alam ko, tatatak ito sa bawat puso ng mga anak ng Diyos. At yung hindi pa tumanggap sa mga anak ng Diyos, isa pong paanyaya. Maikli lang ang buhay natin. Hindi natin alam bukas makalawa. Mas magandang ngayon na kilalanin natin ang Panginoon at ang kanyang salita. At lagi po natin tandaan, ang Bible ay kinreate ni Lord para sa atin. Ang Bible ay nagiging makatotohanan po. Kasi kung gagamitin natin ito sa pamamagitan po ng pagkilala natin sa mga promises ni Lord. Yun lamang po. Amen. Have a blessed life po through the guidance of the Holy Spirit.